May isang napakalalim na kabalintunaan sa mundo ng turismo at macroeconomics na parang plot twist sa isang masamang teleserye. Madalas kung ano pa ang pinakasikat na destinasyon, yun din ang unti-unting nawawalan ng kaluluwa at dahilan kung bakit ito dinalagsan ng mga tao nung una. Isang klasikong halimbawa ng trahedyang ito na talagang masakit sa bangs ay ang nangyari sa Boracay, ang itinuturing na pambansang hiyas ng Pilipinas na muntik nang maging pambansang basurahan. Bilang mga feeling macroeconomist, madalas nating pag-usapan ang konsepto ng tragedy of the commons o yung trahedya ng pampublikong yaman na parang buffet na walang bantay. Kapag ang isang likas na yaman ay open for all at walang mahigpit na bantay, ang bawat negosyante o turista ay susubukan na humigop ng pinakamalaking pakinabang para sa sarili nilang bulsa. Sa simula, ang saya-saya, ang bilis ng paglago ng ekonomiya at parang ulan ang pagpasok ng pera. Pero sa paglipas ng panahon, ang walang habas na pagsasamantalang ito ay humahantong sa tuluyang pagkasira ng mismong yaman na nagpapakain sa kanila. Ang Boracay ay hindi lang simpleng kwento ng isang magandang isla na may puting buhangin. Ito ay isang napakasalimuot na case study ng macroeconomic overexploitation na parang relasyong piniga hanggang sa matuyo. Noong unang panahon, kapag sinabi mong Boracay, ang unang papasok sa isip mo ay yung pino at tila pulbos na puting buhangin, yung tubig na kasing linaw ng konsensya ng mga hindi pa nakakagawa ng kasalanan at mga paglubog ng araw na akala mo ay gawa sa Photoshop sa sobrang perpekto. Ito ang orihinal na natural capital o yung puhunang galing kay inang kalikasan na wala talagang katapat na presyo kahit sa ang exchange rate. Pero ang mismong titulong paraiso ang naging sumpa nito, parang artistang sumikat ng sobra kaya nawalan ng privacy. Para lubos nating mag-gets ang pagbagsak at muling pagbangon ng Boracay, kailangan nating i-rewind ang kwento sa simula. Noong dekada 80 at 90, ang isla ay isang tahimik na taguan para sa mga backpackers at mga manlalakbay na pagod na sa ingay ng Maynila. Ang infrastruktura noon ay napakasimple lang, mga kubo na gawa sa nipa at kawayan, walang kuryente sa gabi na parang horror movie pero romantic, at ang tanging bida ay ang dalisay na kalikasan. Sa mata ng ekonomiya, ito yung tinatawag na low-impact, high-value experiential tourism. Ang halaga ng isla noon ay hindi nakabase sa kung gaano karami ang Starbucks o luxury hotels, kundi sa kalidad ng karanasan na iniaalok nito. Ang mga unang negosyante na napadpad dito ay umasa sa comparative advantage ng isla, yung heograpiya at dalampasigan na wala talagang katulad sa buong mundo. Sa panahong ito, ang ekosistema ng isla ay nasa perfect balance, parang zen. Ang dami ng mga tao ay sapat lang para mabuhay ang lokal na ekonomiya nang hindi binubugbog ang kalikasan. Ang mga lokal na residente ay talagang nakikinabang at ang yaman ay hindi lumalabas ng komunidad. Pero siyempre, ang ganitong kagandang paraiso ay hindi kayang itago ng matagal sa mundo ng social media at mass travel. Ang mga kwento tungkol sa isang napakagandang isla sa Pilipinas ay mabilis na kumalat na parang fake news sa Facebook. Ang natural na kapital ng Boracay ay naging parang magnet na humila ng atensyon mula sa mga malalaking investor at mga korporasyong gutom sa kita. Pagsapit ng unang dekada ng 2000, nakita natin ang isang malaking shift sa modelo ng turismo ng Boracay. Mula sa pagiging isang eksklusibo at tahimik na taguan, bigla itong naging sentro ng mass tourism o yung turismo para sa lahat, pati na sa mga hindi marunong magtapon ng upos ng sigarilyo. Ang pagbabagong ito ay lalong pinabilis ng pagdating ng mga budget airlines. Dahil naging mura ang pamasahe, biglang naging democratized ang paglalakbay. Hindi na lang ito para sa mga mayayaman o sa mga backpackers na may mahabang bakasyon, kundi para sa sinumang may kaunting ipon para sa beach life goals. Sa pananaw ng macroeconomics, ito ay isang perpektong halimbawa ng demand shock. Ang biglaang pagdagsa ng milyon-milyong turista ay lumikha ng isang dambuhalang pangangailangan para sa mga hotel, pagkain at kung ano-ano pang serbisyo. At dahil may demand, mabilis na sumagot ang supply. Ang mga maliliit na kubo ay pinalitan ng mga konkretong resort na parang kabute
Ang mga tahimik na dalampasigan ay napuno ng mga maingay na bar at restaurant na nagpapaligsahan sa lakas ng sounds. Ang isla ay nagbago mula sa isang natural na santuaryo patungo sa isang higanteng komersyal na makina na walang preno. Ang yugtong ito ng pag-usbong ay nagdala ng napakalaking buhos ng puhunan sa isla mula sa mga lokal na negosyante hanggang sa mga malalaking dayuhang korporasyon. Lahat ay gustong makahingi ng slice sa tinatawag na gold rush ng Boracay. Ang isla ay naging isang napakalaking construction site na parang laging may ginagawang kalsada sa Metro Manila. Ang paglago ng mga business establishment ay napakabilis, pero dito na lumabas ang isang kritikal na problema sa macroeconomics. Ang hindi pantay na pamumuhunan sa pagitan ng pribado at pampublikong sektor. Habang ang mga pribadong kumpanya ay gumagastos ng bilyon-bilyon para sa mga bonggang resort, swimming pool at entertainment complex, ang pampublikong pamumuhunan para sa mga basic services tulad ng maayos na drainage, sewage system at waste management ay napag-iwanan ng husto. Ito yung tinatawag nating infrastructure. Naging tipong 5-star ang hotel mo pero yung kalsada sa labas ay parang moon crater at ang amoy ay hindi amoy dagat. Ang mga kalsada ay nanatiling makitid. Ang mga tubo ng tubig ay hindi na kinaya ang dami ng gumagamit at ang sistema ng pagtatapon ng basura ay hindi idinisenyo para sa tone-toneladang dumi na nalilikha araw-araw. Sa madaling salita, ang isla ay naging biktima ng sarili nitong tagumpay. Ang ambisyon na palawakin ang komersyo ay masyadong malaki, samantalang ang pisikal na sukat ng isla ay masyadong maliit para kayanin ang ganitong klasing agresibong pag-unlad na walang maayos na master plan at puro bahala na ang regulasyon. Sa kabila ng mga lumalalang problema sa likod ng mga nagtataasang resort, ang Boracay ay patuloy na ibinibida bilang isang napakalaking tagumpay sa turismo. Ito ang naging poster child ng It's More Fun in the Philippines. Ang mga larawan ng powdery white sand at emerald green waters ay patuloy na ginamit sa mga pandaigdigang ad, kahit na ang totoo ay may mga issue na sa ilalim. Ang pera ay patuloy na dumadaloy, ang mga trabaho ay dumami, at ang kontribusyon ng isla sa gross domestic product o GDP ng bansa ay talagang malaki. Ang lahat ng ito ay lumikha ng isang malakas na ilusyon ng kaunlaran. Pero bilang mga mapanuring observer, alam natin na ang GDP ay isang mapanlinlang na numero. Hindi nito sinusukat ang pagkasira ng kalikasan. Hindi nito pinapakita ang pagkaubos ng natural na kapital. Ang tinatawag nating negative externalities o yung mga negatibong epekto ng negosyo na hindi binabayaran ng mga may-ari ay patuloy na naipon na parang utang sa credit card. Ang gastos sa paglilinis ng kapaligiran, ang pagkasira ng mga coral reef at ang pagbaba ng kalidad ng tubig ay mga pasanin na ipinasa sa kalikasan at sa susunod na henerasyon. Ang mga negosyo ay kumikita ng malaki dahil hindi nila kailangang gumastos para sa tamang pagtatapon ng kanilang mga dumi. Ang ilusyong ito ng tagumpay ay nagpatuloy sa loob ng higit sa isang dekada na nagtatago sa katotohanan na ang isla ay unti-unting namamatay mula sa loob dahil sa labis na pag-abuso sa kanyang likas na yaman. Ang pangunahing konsepto na hindi napansin o sadyang dinedma ng mga big boss sa industriya ng turismo sa Boracay ay ang ideya ng carrying capacity o yung limitasyon ng kalikasan na magdala at sumuporta ng buhay. Ang bawat ekosistema ay may hangganan, hindi ito parang only rice. May limitasyon kung gaano karaming tao ang pwedeng gumamit ng tubig, gaano karaming basura ang kayang lunukin ng lupa, at gaano karaming dumi ang kayang linisin ng dagat ng natural. Kapag ang limitasyong ito ay nalampasan, ang ekosistema ay magsisimulang bumagsak na parang domino. Sa Boracay, ang kapasidad na ito ay matagal nang nilabag at niyurakan. Ang isla na may sukat lang na mahigit 1,000 ektarya ay tumatanggap ng higit sa 2 milyong turista bawat taon bago ito isinara. Ang density o kakapalan ng tao sa isla ay naging mas mataas pa kaysa sa ilang bahagi ng Metro Manila na isipin mo na lang kung gaano kasikip yun. Ang walang katapusang pagtatayo ng mga gusali ay sumira sa mga natural na daluyan ng tubig at mga wetlands na nagsisilbing natural na filter ng isla. Ang mga wetlands na ito ay tinabunan at ginawang mga commercial spaces at parking lots para sa mga turista.
Ang pagkawala ng mga natural na filter na ito ay nangahulugan na ang lahat ng dumi at kontaminasyon ay direktang dumadaloy patungo sa dagat na unti-unting sumisira sa kalidad ng sikat na asul na tubig na dinadayo ng lahat. Habang patuloy na lumalaki ang kita ng mga negosyo, ang kalagayan ng pampublikong espasyo ay patuloy namang bumubulusok. Ito ay isang malinaw na ebidensya ng konsepto ng private wealth and public squalor kung saan ang mga pribadong individual at korporasyon ay nagiging super rich habang ang mga pampublikong pasilidad at ang kapaligiran ay napapabayaan at nabubulok na parang basura sa kalsada. Ang mga turista ay nagbabayad ng libu-libong piso para matulog sa mga mararangyang kwarto na may aircon at malinis na tubig. Pero sa sandaling lumabas sila ng hotel, sasalubungin sila ng masisikip na kalsada, mabahong amoy mula sa mga imburnal at nag-uumapaw na mga basurahan. Ang infrastruktura ng pamahalaang lokal ay hindi na makahabol sa bilis ng pribadong pagunlad, parang pagong na humahabol sa Ferrari. Ang koleksyon ng buwis, kahit malaki, ay tila hindi na ibabalik sa anyo ng maayos na serbisyo publiko at proteksyon sa kapaligiran. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang malaking governance failure o kabiguan sa pamamahala. Ang kakulangan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga zoning laws at environmental regulations ay nagbigay ng laya sa mga negosyante na unahin ang mabilisang kita kaysa sa pangmatagalang kaligtasan ng isla. Ang resulta ay isang magulong pagunlad na walang direksyon kundi ang humakot ng pera sa pinakamaikling panahon, anuman ang maging kapalit nito sa hinaharap. Ang mga negatibong epekto ng walang habas na pagunlad na ito ay hindi na kayang itago ng kahit anong filter sa Instagram. Nagsimulang magpakita ng mga pisikal na sintomas ang isla na parang taong may malalang sakit. Ang pinakapansin-pansin ay ang pagdami ng mga green algae o yung berdeng lumot sa kahabaan ng dalampasigan tuwing summer. Kahit na may mga nagsasabing natural lang daw ito, kinumpirma ng mga siyentipiko na ang labis at hindi normal na dami ng lumot na ito ay direktang resulta ng polusyon. Ang mga lumot ay kumakain ng mga nutrients na galing sa mga hindi na-treat na dumi ng tao at kemikal na direktang itinatapon sa dagat. Ang dagat ay naging isang malaking imburnal para sa mga establisimento na walang sariling sewage treatment plants. Bukod sa lumot, ang antas ng coliform bacteria sa tubig ay tumaas sa mga mapanganib na level na nagdudulot ng banta sa kalusugan ng mga turista at lokal na residente. Ang mga coral reef na dating tahanan ng makukulay na isda ay unti-unting namatay dahil sa polusyon at sa walang habas na pag-angkla ng mga bangka. Ang pisikal na pagkasira na ito ay ang direktang kabayaran ng pagbabaliwala sa mga batas ng kalikasan, pabor sa mga batas ng mabilisang kita. Ang natural na kapital ng Boracay ay literal na nabubulok sa harap mismo ng milyon-milyong taong pumupunta rito para maghanap ng paraiso. Kasabay ng pagkasira ng kapaligiran ay ang pagbaba ng kalidad ng mismong karanasan ng mga turista. Ang Boracay ay hindi na yung tahimik na paraiso na pinapangarap ng marami sa kanilang bucket list. Ang dalampasigan ay naging sobrang siksikan, maingay at magulo na parang palengke sa Divisoria. Ang mga fire dancers, mga nag-aalok ng masahe, mga nagtitinda ng souvenirs at mga barker ng island hopping ay nag-aagawan sa atensyon mo sa bawat hakbang mo. Ang karanasan sa pagbabakasyon ay naging labis na komersyalisado hanggang sa puntong nakakasakal na ito. Mula sa isang lugar para takasan ang pagod at stress ng syudad, ang Boracay ay unti-unting naging isang lugar na lumilikha ng panibagong uri ng pagod. Ito yung tinatawag natin sa economics na diminishing marginal utility. Habang dumarami ang mga tao at dumadami ang komersyo, ang halaga o kasiyahan na nakukuha ng bawat individual na turista ay patuloy na bumababa. Ang mga tao ay nagbabayad ng mahal hindi para mag-relax, kundi para makipagsiksikan sa libu-libong ibang tao na may parehong layunin. Ang tahimik na paglubog ng araw ay natatabunan na ng ingay ng mga party at malalakas na musika mula sa mga bar na nakahilera sa baybayin. Ang esensya ng isla ay tuluyan ng nilamon ng makinarya ng mass tourism na walang preno at walang direksyon. Dito natin makikita ang isang napakalungkot na sitwasyon. Ang problema ay hindi dahil nawala ang ganda ng Boracay, kundi ang ganda nito ay pinagsamantalahan at piniganang labis na parang kalamansi.
Ang mga turista ay patuloy na nagbabayad ng premium price o mataas na halaga para makapunta sa isang lugar na ang pangunahing produkto ang kalikasan ay depektibo na. Sa isang normal na merkado, kapag bumaba ang kalidad ng produkto, dapat bumababa rin ang presyo at ang demand. Pero dahil sa tindi ng marketing at sa nakatanim ng reputasyon ng Boracay bilang isang must-visit destination, ang demand ay nanatiling mataas sa kabila ng pagkasira nito. Ito ay isang uri ng market failure na pinatatakbo ng impormasyon na hindi natugma sa realidad. Ang mga larawan sa internet at sa mga brochure ng mga travel agency ay nagpapakita pa rin ng perpektong asul na tubig at malinis na buhangin na nagtatago sa katotohanan ng polusyon at pagsisiksikan. Ang mga turista ay nabubuhay sa isang ilusyon na ibinebenta ng industriya hanggang sa sila mismo ay makarating sa isla at harapin ang nakakadismayang katotohanan. Ang Boracay ay naging isang klasikong halimbawa ng isang tatak o brand na mas malaki kaysa sa mismong kalidad ng produkto na inilalako nito sa pandaigdigang merkado. Ang sitwasyon ay tuluyang umabot sa sukdulan ng magsimulang kumalat ang mga viral na video at larawan sa social media na hindi na kayang i-delete ng kahit sinong PR team. Ipinakita sa mga video ito ang mga itim at mabahong tubig mula sa mga imburnal na direktang itinatapon sa asul na dagat ng Boracay. Ang mga imaheng ito ay nagwasak sa matagal nang inaalaga ang ilusyon ng paraiso. Ang mga lokal at internasyonal na balita ay mabilis na pinulot ang kwento at ang reputasyon ng Boracay ay nakaranas ng matinding dagok. Mula sa pagiging isa sa pinakamagandang isla sa mundo, ito ay binansagan ng ilang mga pahayagan bilang isa sa mga pinakamaruming destinasyon. Sa aspeto ng macroeconomics, ito ay isang napakalaking banta sa national brand ng Pilipinas. Ang turismo ay nag-aambag ng malaking porsyento sa ating pambansang kita at ang Boracay ang pangunahing produkto natin sa pandaigdigang merkado. Kapag ang pangunahing produkto mo ay nasira ang reputasyon, damay ang buong industriya. Ang mga dayuhang turista na nakakita sa mga balita ay maaaring magpasyang kanselahin ang kanilang mga biyahe hindi lang sa Boracay kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Ang krisis sa kapaligiran ay opisyal na naging isang malawakang krisis sa ekonomiya na nangangailangan ng agarang aksyon bago pa tuluyang lumubog ang barko. Dahil sa tindi ng pampublikong presyon at sa hindi maitatangging ebidensya ng pagkasira ng kalikasan, napilitan ng pambansang pamahalaan na makialam ng direkta at barumbado. Dito binitawan ang isang napakatapang at kontrobersyal na pahayag mula sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang Boracay ay tinawag na isang cesspool o poso negro. Ang deklarasyong ito ay nagpadala ng shockwave sa buong industriya ng turismo at sa mga pamilihang pinansyal. Ito ay hindi lang isang simpleng pagpuna. Ito ay isang opisyal na pag-amin na ang modelo ng paglago ng turismo na ipinapatupad sa isla ay isang malaking kabiguan. Sa pananaw ng mga pulisiya sa ekonomiya, ang pamahalaan ay naharap sa isang napakabigat na desisyon. Hahayaan ba nilang magpatuloy ang negosyo habang unti-unting inaayos ang problema? O kailangan ng isang marahas na hakbang para ihinto ang pagdurugo ng kalikasan? Ang debate sa pagitan ng gradual reform at shock therapy ay naging mainit na parang kape. Ang mga negosyante at lokal na opisyal ay nagmakaawa para sa unti-unting pag-aayos para hindi maapektuhan ang kabuhayan ng libu-libong tao, pero ang kalikasan ay hindi na makakapaghintay. Ang tingkat ng polusyon ay napakataas na para idaan pa sa mga mabagal na solusyon at mahahabang pag-uusap na wala namang tiyak na aksyon. Ang naging pinal na desisyon ng pamahalaan ay isang hakbang na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng turismo sa bansa. Ang kabuuang pagsasara ng buong isla ng Boracay sa mga turista sa loob ng 6 na buwan para sumailalim sa matinding rehabilitasyon. Ito ay isang napakabigat na desisyon na may malalaking implikasyon sa macroeconomics. Sa isang iglap, ang $1 bilyong na industriya ay pinatigil. Ang epekto nito ay agad na naramdaman na parang sampal. Libo-libong mga booking sa hotel at eroplano ang kinansela. Ang mga mamumuhunan ay nawalan ng kita. At ang pinakamasakit sa lahat, mahigit 30,000 mga manggagawa mula sa mga hotel manager hanggang sa mga nagtitinda sa tabi ng dagat ang biglaang nawalan ng hanapbuhay.
Ito ang tinatawag na immediate economic cost o ang agarang halaga ng interbensyon. Maraming mga kritiko ang nagsabi na ang hakbang na ito ay masyadong marahas at papatayin nito ang lokal na ekonomiya. Pero mula sa pananaw ng pangmatagalang kaligtasan o sustainable economics, ito ay isang kinakailangang sakripisyo. Ang 6 na buwang pagkalugi ay mas maliit na halaga kumpara sa tuluyang pagkamatay ng isla na magreresulta sa permanenteng pagkawala ng kita at kabuhayan sa mga susunod na dekada. Nang opisyal ay patupad ang pagsasara, ang Boracay ay biglang naging isang ghost town. Ang mga kalsadang dati ay puno ng mga turista, sasakyan at maingay na musika ay naging tahimik at walang tao na parang eksena sa isang post-apocalyptic movie. Ang mga neon commercial signs ay pinatay at ang mga naglalakihang resort ay isinara ang kanilang mga pinto. Ang biglaang paghinto ng aktibidad na pang-ekonomiya ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kawalan, pero ito rin ang naging simula ng isang malawakang operasyon ng paglilinis. Sa pananaw ng macroeconomics, ang yugtong ito ay nagpapakita ng corrective phase ng isang market failure. Dahil nabigo ang pribadong sektor na i-regulate ang kanilang sarili, kinailangan ng Estado na gamitin ang kapangyarihan nito para ibalik ang kaayusan. Ang pamahalaan ay nagpadala ng libu-libong mga manggagawa, inhinyero at sundalo para simulan ang rehabilitasyon. Ang katahimikan ng isla mula sa mga turista ay napalitan ng ingay ng mga heavy equipment na naghuhukay ng mga kalsada at nagwawasak ng mga ilegal na istruktura. Ito ang presyo na kailangang bayaran para sa mga dekada ng pagpapabaya at pag-una sa pansariling interes kaysa sa kapakanan ng pampublikong yaman. Sa pagsisimula ng malawakang paghukay at inspeksyon, unti-unting nadiskubre ang tunay na lawak ng pinsala at pandaraya sa isla na parang pagbubukas ng Pandora's Box. Nakita ng mga awtoridad ang napakaraming sikretong tubo na iligal na nakakonekta sa mga daluyan ng tubig ulan na ginagamit ng mga establisimento para itapon ang kanilang mga dumi ng direkta sa dagat. Ito ang pinakamatinding halimbawa ng moral hazard sa negosyo, ang pag-iwas sa responsibilidad dahil alam nilang walang mahigpit na nagbabantay. Ang mga establishmentong ito ay nakatipid ng milyon-milyon sa hindi pagpapatayo ng sarili nilang sewage treatment facilities habang ang gastos ng polusyon ay inako ng kalikasan. Bukod dito, natuklasan din ang daan-daang mga gusali na itinayo sa ibabaw mismo ng mga wetlands at forest lands na direktang lumalabag sa mga batas pangkapaligiran. Ang mga istrukturang ito ay walang awang giniba ng pamahalaan. Ang proseso ng demolisyon na ito ay nagpadala ng isang napakalinaw na mensahe sa buong bansa. Ang panahon ng pagbabaliwala sa batas para sa mabilisang kita ay tapos na. Sa aspeto ng ekonomiya, ito ay isang marahas pero kinakailangang asset restructuring kung saan ang mga ilegal na pag-aari ay inaalis para maprotektahan ang mas mahalagang natural na kapital ng isla. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang na ginawa sa panahon ng rehabilitasyon ay ang mahigpit na pagpapatupad ng 30-meter easement rule mula sa baybayin. Ang batas na ito, na matagal nang umiiral pero palaging binabaliwala na parang terms and conditions sa apps, ay nagbabawal sa anumang istruktura na itayo sa loob ng 30 metro mula sa pinakamataas na antas ng tubig tuwing high tide. Ang pagpapatupad nito ay nangahulugan ng paggiba sa mga sikat na bar, restaurant at maging mga bahagi ng mga mamahaling hotel na nakaharang sa natural na dalampasigan. Ang aksyong ito ay nagdulot ng matinding pagtutol mula sa mga negosyante na nawalan ng bilyon-bilyong halaga ng investment. Pero sa pananaw ng pampublikong polisiya, ito ay pagbawi sa espasyo na pag-aari ng publiko. Ang dalampasigan ay hindi pribadong pag-aari. Ito ay isang public good na dapat ma-enjoy ng lahat at hindi lang ng mga may kakayahang magbayad. Sa pamamagitan ng paglilinis sa baybayin, muling binigyan ng pagkakataon ng kalikasan na huminga at ibalik ang kanyang orihinal na anyo. Ang mahigpit na pagpapatupad ng batas na ito ay nagpakita na ang political will ay isang mahalagang sangkap sa pagwawasto ng mga matinding pagkakamali sa sistemang pang-ekonomiya at pangkapaligiran. Habang ginigiba ang mga ilegal na istruktura, pinalawak at inayos naman ang mga pampublikong infrastruktura na parang extreme makeover. Ang makipot na pangunahing kalsada na laging nagiging sanhi ng matinding trapiko ay pinalapad at nilagyan ng maayos na bangketa para sa mga naglalakad.
Ang pinakamahalaga sa lahat, naglatag ng bagong sistema ng imburnal at mga tubo ng tubig para matiyak na ang bawat patak ng dumi mula sa mga establisimento ay dadaan sa tamang proseso ng paglilinis bago itapon. Ito ang infrastructure catch-up na matagal nang kailangan ng Boracay. Ang pamahalaan ay gumastos ng bilyon-bilyong piso para sa mga proyektong ito. Sa teorya ng macroeconomics, ito ay ang pamumuhunan sa public capital para suportahan at gawing mas matatag ang private enterprise. Kapag ang gobyerno ay nagbibigay ng maayos na infrastruktura, mas nagiging episyente ang mga negosyo at nababawasan ang kanilang negatibong epekto sa paligid. Ang rehabilitasyon ay hindi lang tungkol sa pagtatanim ng mga puno o paglilinis ng dagat. Ito ay tungkol sa muling pagdidisenyo ng buong pisikal na pundasyon ng isla para makayanan nito ang bigat ng isang modernong ekonomiya ng turismo nang hindi isinasakripisyo ang kalikasan. Sa paglipas ng mga buwan na walang tao at walang nakakalasong kemikal na itinatapon sa dagat, nangyari ang isang tila himala. Ang kalikasan ay nagsimulang magpagaling sa kanyang sarili na parang nag-reset. Ang mga green algae blooms na dating sumasakop sa dalampasigan ay unti-unting nawala. Ang tubig ay bumalik sa kanyang napakalinaw na emerald green na kulay at ang antas ng coliform bacteria ay bumagsak sa mga ligtas na level. Kahit ang mga isda at iba pang marine life na matagal nang umalis dahil sa ingay at polusyon ay muling namataan malapit sa pampang, ang 6 na buwang pamamahinga na ito ay nagpatunay sa teorya ng ecological resilience na ang kalikasan ay may kakayahang bumangon kung bibigyan lang ito ng sapat na oras at espasyo para huminga. Sa pananaw ng ekonomiya, ito ang pagpapanumbalik ng halaga ng ating natural na kapital. Ang pagsasara ay naging isang malaking eksperimento na nagpapakita na ang pag-alis ng labis na presyon mula sa tao at komersyo ay maaaring magbalik ng yaman ng kalikasan. Ang malinis na buhangin at malinaw na tubig na muling lumitaw ay hindi lang magandang tanawin. Ito ang mismong produkto na magbibigay ng pangmatagalang kita para sa isla sa mga susunod na henerasyon. Ang prosesong ito ay nagbibigay ng isang napakahalagang aral tungkol sa asset preservation o pag-iingat ng mga yaman. Sa mundo ng negosyo, kung mayroon kang isang makina na nagbibigay sa iyo ng malaking kita, hindi mo ito patatakbuhin ng 24 na oras ng walang maintenance o pag-aayos dahil alam mong masisira ito at tuluyan kang mawawalan ng kita. Ganito rin dapat ang pagtingin natin sa ating mga likas na yaman tulad ng Boracay. Ang isla ang ating pangunahing makina ng turismo. Ang 6 na buwang pagsasara ay ang kinakailangang maintenance shutdown para kumpunihin ang mga sirang bahagi at linisin ang sistema. Ang mga bilyong pisong nawala sa loob ng 6 na buwan ay hindi isang pagkalugi. Ito ay isang pamumuhunan para sa kaligtasan ng isla sa hinaharap. Kung hindi ginawa ang marahas na hakbang na ito, ang Boracay ay maaaring tuluyang namatay bilang isang destinasyon sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Ang pagkawala ng kita sa maikling panahon ay isang maliit na sakripisyo para matiyak na ang makina ng turismo ay patuloy na tatakbo at magbibigay ng kabuhayan sa mga susunod na dekada. Ito ang tunay na diwa ng sustainable development, hindi puro drawing lang. Bago muling buksan ang isla sa publiko, nagtakda ang pamahalaan ng mga bago at mahigpit na regulasyon na parang bagong house rules. Ito na ang simula ng tinatawag na Boracay 2.0. Ang pinakamahalagang pagbabago ay ang opisyal na pagtatakda ng carrying capacity. Batay sa masusing pag-aaral ng mga siyentipiko at ekonomista, itinakda na ang isla ay maaari lang tumanggap ng humigit kumulang 19,000 turista sa anumang partikular na araw. Ito ay isang napakalaking pagbabago mula sa dating sistema kung saan walang limitasyon ang pagpasok ng mga tao na parang siksikan sa LRT. Ang pagpapatupad ng limitasyong ito ay ginawa sa pamamagitan ng pag-control sa mga flight at boat trips patungo sa isla. Bukod dito, ang mga establishmento ay hindi pinayagang magbukas muli maliban kung sila ay may sariling sewage treatment plant o konektado sa pampublikong sistema ng imburnal. Ipinagbawal din ang pag-inom ng alak at paninigarilyo sa dalampasigan, pati na rin ang mga maingay na party na nakakasira sa katahimikan ng kalikasan.
Ang mga regulasyong ito ay naglalayong baguhin ang buong modelo ng negosyo ng isla mula sa volume-driven na nakabase sa dami ng tao patungo sa value-driven na nakabase sa kalidad ng karanasan at paggalang sa kapaligiran. Oktubre 2018 nang muling buksan ang Boracay sa mundo. Ang mga unang turistang dumating ay sinalubong ng isang isla na tila bumalik sa kanyang nakaraan, mas malinis, mas tahimik at mas maluwag. Ang powdery white sand ay wala ng mga nakaharang na upuan o payong at ang emerald green na tubig ay ligtas ng paliguan ng walang takot sa bakterya. Ang muling pagbubukas na ito ay nagmarka ng isang bagong yugto sa macroeconomics ng turismo sa Pilipinas. Ipinakita nito na ang pagsunod sa mga batas pangkapaligiran ay hindi kalaban ng negosyo. Sa halip, ito ay ang mismong pundasyon para maging matatag ang negosyo. Ang mga hotel at resort na namuhunan sa mga tamang pasilidad ay nakapag-operate ng may kapayapaan ng isip. Ang mga turista naman ay handang magbayad para sa isang dekalidad at malinis na destinasyon. Ang bagong modelong ito ay nagpapatunay na ang pag-internalize ng negative externalities o ang pagpilit sa mga negosyo na bayaran ng gastos ng kanilang polusyon ay nagreresulta sa isang mas maayos at mas patas na merkado. Ang Boracay 2.0 ay naging simbolo na kayang itama ng pamahalaan at pribadong sektor ang mga pagkakamali ng nakaraan kung may sapat na determinasyon at mahigpit na pagpapatupad ng batas. Pero ang kwento ay hindi nagtatapos sa matagumpay na muling pagbubukas na parang happy ending sa movie. Ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ngayon ng Boracay ay ang enforcement fatigue o yung pagpapanatili ng disiplina sa paglipas ng panahon kapag wala na ang spotlight. Habang unti-unting bumabalik ang dami ng mga turista at lumalaki muli ang potensyal na kumita, lumalaki rin ang tukso para sa mga negosyante at opisyal na bumalik sa mga lumang gawi na shortcut to wealth. Ang presyon na luwagan ang carrying capacity para makapasok ang mas maraming turista ay palaging naroon, lalo na sa mga panahon ng peak season. Dito pumapasok ang kritikal na papel ng patuloy na pagbabantay o institutional vigilance. Ang mga patakaran na nagligtas sa isla ay magiging walang silbi kung hindi ito mahigpit na ipapatupad araw-araw. Kailangang labanan ng komunidad at ng pamahalaan ang short-termism o yung pag-iisip na nakatuon lang sa agarang kita. Kung papayagan nilang muling dumami ang mga tao ng higit sa limitasyon o kung magbubulag-bulagan sila sa mga bagong paglabag, ang isla ay mabilis na babalik sa pagiging isang poso negro. Ang tagumpay ng Boracay 2.0 ay nakasalalay sa walang humpay na pagbabalanse ng ekonomiya at ekolohiya. Kung titingnan natin ang macroeconomic balance sheet o ang kabuuang kwenta ng nangyari, sulit ba ang naging sakripisyo? Ang sagot ay isang mariing oo, bes. Ang bilyon-bilyong pisong nawala sa loob ng 6 na buwang pagsasara ay nabawi sa pamamagitan ng pag-iwas sa isang permanenteng pagbagsak ng industriya. Ang halaga ng isang malinis at napapanatiling Boracay ay mas mataas kaysa sa halaga ng isang marumi at naghihingalong isla. Ang pagpapatupad ng mga mahigpit na regulasyon ay lumikha din ng mga bagong oportunidad sa negosyo tulad ng green tech at eco-friendly na mga pasilidad. Ang mga establishmento ay natutong maging mas epesyente sa paggamit ng tubig at kuryente na nagpapababa ng kanilang long-term operational costs. Higit sa lahat, ang kalidad ng buhay ng mga lokal na residente ay bumuti ng husto nang maalis ang matinding polusyon at pagsisiksikan. Ang kwento ng Boracay ay nagpapakita na ang sustainable economics ay hindi nangangahulugan ng pagtigil sa pag-unlad. Ito ay nangangahulugan ng pag-unlad na mas matalino, mas responsable at may pagtingin sa kinabukasan. Ito ay isang pamumuhunan para matiyak na ang gintong itlog ay patuloy na maibibigay ng gansa nang hindi ito pinapatay. Ang mas malaking halaga ng nangyari sa Boracay ay ang pagiging isang malakas na babala para sa buong Pilipinas. Ang bansa ay biniyayaan ng libu-libong magagandang isla at marami sa mga ito ay nagsisimula palang makaranas ng mabilis na pag-usbong ng turismo. Ang mga lugar tulad ng Palawan, Siargao at Bohol ay nasa bingit na rin ng malawakang komersyalisasyon. Kung hindi matututo ang mga lokal na pamahalaan
at mamumuhunan sa mga pagkakamali ng Boracay, tiyak na uulitin nila ang parehong trahedya ng pampublikong yaman. Ang modelong build now, fix later o pagtatayo muna ng negosyo bago ayusin ang infrastruktura ay isang resipe para sa sakuna. Ang nangyari sa Boracay ay dapat magsilbing template o gabay para sa lahat ng umuusbong na destinasyon. Kailangang unahin ang pagtukoy at pagrespeto sa carrying capacity bago pa man magumpisa ang agresibong pag-promote sa lugar. Kailangang ilatag ang tamang sistema ng imburnal, kalsada at pamamahala ng basura bago payagang magtayo ng mga malalaking hotel. Ang pamumuhunan sa proteksyon ng kapaligiran ay dapat ituring na isang pangunahing bahagi ng capital expenditure o puhunan ng anumang proyekto sa turismo. Sa macroeconomics, ang konseptong ito ay tinatawag na proactive infrastructure investment. Imbes na maghintay na masira ang kalikasan at maging krisis ang sitwasyon, dapat gumastos ang gobyerno at pribadong sektor para protektahan ito mula pa sa simula. Mas mura at mas madali ang magplano at magtayo ng tamang infrastruktura kaysa sa gibain ng isang buong isla at simulan ito muli mula sa scratch. Ang mga lokal na pamahalaan ay dapat bigyan ng kapangyarihan at pondo para mahigpit na ipatupad ang mga zoning laws at environmental regulations. Ang pagpapalago ng turismo ay hindi dapat masukat lang sa dami ng mga turistang dumarating na parang paramihan ng followers. Ang sukatan ng tagumpay ay dapat ibatay sa net economic benefit, ang tunay na kita matapos ibawas ang gastos sa pagkasira ng kalikasan at lipunan. Kung ang 1 milyong turista ay nagiiwan ng bilyon-bilyong halaga ng pinsala sa mga coral reef at kalidad ng tubig, kung gayon ang ekonomiya ay hindi umuunlad, ito ay umuurong at inuubos ang sarili nitong puhunan. Ang pagbabago ng pananaw na ito ang pinakamahalagang pamana ng krisis sa Boracay sa paghubog ng pambansang pulisiya sa turismo. Upang matiyak ang pangmatagalang kaligtasan ng ating mga destinasyon, kailangan nating baguhin ang ating sukatan ng tagumpay. Matagal nating ipinagmalaki ang patuloy na pagtaas ng tourist arrivals o dami ng mga bisita taon-taon bilang pangunahing indikasyon ng paglago ng ekonomiya. Pero tulad ng nakita natin, ang labis na dami ng tao ay sumisira sa kalidad ng produkto. Ang bagong paradigm sa turismo ay dapat nakatuon sa value over volume o halaga kaysa sa dami. Imbes na targetin ang 10 milyong turista na gumagastos ng kaunti pero nagiiwan ng maraming basura at polusyon, mas mainam na makahikayat ng 5 milyong turista na handang magbayad ng mas malaki para sa isang dekalidad at napapanatiling karanasan. Ang diskarte ng high-yield, low-impact tourism ay nagbibigay daan para kumita ng malakiang ekonomiya habang pinapanatiling mababang presyon sa kalikasan at infrastruktura. Ito ang direksyon na tinatahak ng mga pinakamatagumpay at pinakaprotektadong destinasyon sa buong mundo. Ang Boracay, sa pamamagitan ng paglilimita sa mga pumapasok, ay unti-unting lumilipat sa modelong ito. Pinipilit nito ang merkado na pahalagahan ang kalikasan hindi bilang isang libreng kalakal, kundi bilang isang premium na asset. Isa pang napakahalagang aspeto ng macroeconomics na dapat nating tutukan ay ang inclusive growth o ang pag-unlad na kasama ang lahat, lalo na ang mga lokal na komunidad. Sa kasaysayan ng Boracay, nakita natin kung paano ang malaking bahagi ng yaman na nilikha ng turismo ay umalis din sa isla at napunta sa mga malalaking dayuhang korporasyon at mga negosyante mula sa Maynila. Ang mga orihinal na residente, ang mga katutubong ati at ang mga maliliit na lokal na negosyante ay madalas na naiiwan sa laylayan, napipilitang magtrabaho sa mababang sahod habang ang halaga ng mga lupain at bilihin ay patuloy na tumataas. Kung ang isang modelo ng turismo ay sumisira sa kalikasan at hindi nagpapayaman sa sarili nitong mga tao, ito ay isang sirang modelo. Ang tunay na tagumpay sa ekonomiya ay nangyayari kapag ang mga lokal na residente ay nagiging mga pangunahing stakeholder at tagapangalaga ng kanilang sariling kapaligiran. Kailangang masiguro na ang mga patakaran ay nagbibigay ng pabor at suporta sa mga lokal na negosyo para ang pera ay umikot sa loob ng komunidad. Ang pagprotekta sa kalikasan ay mas nagiging epektibo kung ang mga mismong nakatira doon ay nakikinabang ng direkta sa malinis at maayos na kapaligiran.
Sa pagtatapos ng ating pagsusuri, bumabalik tayo sa orihinal na kabalintunaan. Ang Boracay ay hindi lang isang kwento ng isang sikat na dalampasigan na nagkaproblema at inayos. Ito ay isang malalim at nakapangingilabot na babala para sa lahat. Ipinapakita nito na ang isang napakagandang lugar ay maaaring masira at mawasak hindi dahil sa digmaan, hindi dahil sa mga bagyo o natural na kalamidad, kundi dahil sa mismong labis na tagumpay nito. Ang walang hanggang pagnanasa ng tao na maranasan ng kagandahan ay siya ring sumisira rito kapag walang disiplina. Pumupunta ang mga tao dahil gusto nilang mahawakan at maranasan ang paraiso, tumakas sa ingay ng mundo at makaramdam ng kapayapaan. Pero kung ang lahat ay pupunta ng walang anumang limitasyon, kung ang bawat pulgada ng buhangin ay lalagyan ng negosyo, ang paraisong iyon sa kalaunan ay magiging isang ordinaryong kalakal na lang na unti-unting mauubos, masisira at mapapagod hanggang sa tuluyang mamatay. Ang natural na kapital ay hindi tulad ng pera sa bangko na pwedeng i-print ng walang katapusan. Ito ay may hangganan at napakarupok. Ang pag-unawa sa hangganang ito ang pinakamahalagang aral ng macroeconomics sa usapin ng kalikasan. Ang tunay na halaga ng paraiso ay hindi nasusukat sa presyo ng kwarto sa hotel o sa dami ng mga turistang bumababa sa paliparan. Nasusukat ito sa ating kakayahang panatilihin itong buhay para sa mga susunod na henerasyon. Ang kwento ng Boracay ay nagtuturo sa atin na ang pag-iingat sa kalikasan ay hindi isang hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya. Ito ang mismong kondisyon para magkaroon ng pangmatagalang ekonomiya. Kung patuloy nating ituturing ang kalikasan bilang isang walang hanggang pinagkukunan ng libreng yaman, tayo ay magigising na lang isang araw na ang ating mga ipinagmamalaking destinasyon ay naging mga Poso Negro at mga alaala na lang sa mga lumang larawan. Ang marahas na interbensyon ng pamahalaan, ang sakit ng 6 na buwang pagsasara, at ang hirap ng pagpapatupad ng mga bagong regulasyon ay mga paalala na ang pagwawasto sa mga pagkakamali ng nakaraan ay may napakamahal na presyo. Ngunit mas mahal ang presyo ng walang ginagawa. Ang Boracay ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon, isang bihirang pagkakataon na makabawi mula sa bingit ng kamatayan. Ang hamon ngayon ay hindi lang para sa isla, kundi para sa buong bansa at sa bawat isa sa atin na naglalakbay at nagnenegosyo. Bilang mga mamamayan, turista at mga tagagawa ng pulisiya, kailangan nating tanggapin ang isang mahirap na katotohanan. Para mailigtas ang isang sikat na destinasyon, kailangan nating higpitan at limitahan ang pagpasok dito. Ang pagmamahal sa isang lugar ay hindi nangangahulugang pagsasamantala dito hanggang sa maubos. Ang tunay na pagmamahal sa ating mga likas na yaman ay ang pagrespeto sa kanilang mga limitasyon at ang pagbibigay sa kanila ng espasyo para huminga. Ang Boracay ay nakabangon mula sa pagiging isang trahedya ng pampublikong yaman patungo sa isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ipinakita nito ng isang sirang modelo ng ekonomiya ay maaaring ayusin kung may sapat na tapang na harapin ang katotohanan at gawin ang tama, gaano man ito kasakit sa simula. Pero ang tagumpay na ito ay hindi permanente. Ito ay isang pang-araw-araw na pangako na pumili ng kalidad kaysa sa dami, ng kalikasan kaysa sa mabilisang kita, at ng kinabukasan kaysa sa kasalukuyan. Sa huli, ang paraiso ay hindi isang permanenteng kalakal na pwede nating bilhin at ubusin. Ito ay isang napakarupok na pamana na ipinagkatiwala sa atin na nangangailangan ng walang humpay na proteksyon at sakripisyo para manatiling buhay at hindi maging isang alaala na lang ng nakaraan.